Sabi ng nakararami, ang Keyway Icon 110 ay copycat daw ng bagong Honda Beat 110 version 3. Silipin nga natin. Tara! You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky, you cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls on the... Ito yung itsura ng ating front view para dito sa handlebar. Then mapapansin natin dito, may mga lining, may mga edges. Ganda ng combination. Meron tayong brake lock dito. Laking tulong kasi itong brake lock na to. Meron tayong Honda Beat na makikita rito. Yung kanyang headlight. So mapapansin natin, meron tayong 50th anniversary ng Honda. Sa kanyang headlight is napakaangas ng datingan nito. Gusto ko yung itsura niya. LED na yan. Yun yung naging upgrade para dito sa Honda Beat na to. And then dito sa taas, yung kanyang signal light, sharp looking design dito sa baba. Napakaangas ng datingan. Front view dito sa kanyang handlebar. Ma-appreciate mo yung ganitong design. No, kahit glossy finish siya, makikita mo yung mga pa-curve na design. Meron siyang aggressive looking pa rin and sharp design. And meron pa rin naman tayo rito logo ng Keyway. And then yung decals niya, yung icon, meron dito, Keyway. Aggressive looks talaga yung kanyang front or yung kanyang headlight, no? Meron siyang split type, yung kanyang high and low, yung kanyang ilaw, and then LED yan. Halos lahat ng ilaw niya is LED na. Gusto ko yung design ng pinaka-headlight na ito. Yung mukha niya ang angas eh. So, pagbaba natin dito, meron siyang parang carbon fiber finish. Hanggang dito yan, sa paikot, meron siyang parang carbon fiber finish. And then dito sa baba. So yung kanyang signal light, kita siya sa side view tsaka sa front. Kaya kapag liliko ka, is-safe naman yan. So LED rin yan. Yung ating front fender, maganda rin. Bulky din siyang tingnan tsaka flexible. Meron tayong combi brake dito. Naka-telescopic fork tayo para dito. Tapos ang ganda ng finish. Yung ating forks, kulay black. And naka-mugs tayo. Gusto ko yung tsura niya. Kulay bronze yung finish. Tapos meron siya mga glitter effect. At yung size natin dito is 80 by 90 by 14. At yung kanyang tires, yung kanyang brand is Federal. So dito ay naka single pot caliper tayo rito at yung kanyang brand is Nissin. Tapos naka single disc brake din tayo rito. Sa kanyang front fender, bulky rin siyang tingnan, tapos glossy rin yan. Tapos flexible din. So, sa kanyang suspension dito sa harap is naka telescopic fork tayo rito. Gusto ko rito yung mugs. Gold na gold yung datingan niya talaga. So ang ganda ng paint job na ito. Meron siya parang mga glitter effect. Tubeless na rin to. So ang size dito ay 80 by 90 by 14. So ang kanyang brand is Cordial. So maganda na rin yung kanyang tires. Lalo na yung design niya. Okay? Naka single disc brake. Naka single pot caliper tayo rito. And papansin natin yung aggressive. May mga lining niya, no? Ganda rin yung itsura dito. So meron din tayo rito. Floorboard pa rin naman. Dito pa rin yung ating battery. Dito nilalagay. Gusto ko yung style niya. Gusto ko yung design. Lalo dito sa ilalim ng upuan. Ang ganda ng itsura dito sa part na to. Meron tayong utility hook. May side pocket tayo rito. At meron tayo rito USB port. Ayan. Napakaganda ng USB port. So ano siya? 12 volts. So kailangan nyo ng extension. So dito sa side, yung side pocket niya is malalim din siya. Dito is ignition key. Dito na rin binubuksan yung seat. So, meron din tayong shutter lock and then yung kanyang ignition key. Side view na ito, aangas oh. Dito may keyway siya. Maluwag yung kanyang floorboard. So, nandito yung kanyang battery. So, nga pala pa rin, ino-open yung ating upuan. So, sana nandun na lang din sa ignition key yung bukasan ng ating seat. Okay? So, meron pa rin naman tayo ritong helmet hook or utility hook tayo rito. Meron tayong side pocket. Ayan, malalim din naman to. And then, kagandahan, meron tayo rito USB port. Yung ignition key, stylish. Yung ating susi, ayan ang datingan. So, meron din siyang shutter lock dito. So, maganda yung design. Maganda yung finish dito. So, sa kanyang handlebar, syempre naka-upright position pa rin naman tayo rito. Tsaka sporty looking na
yung ating upgrade para dito sa panel gauge niya. Ganda ng Honda, meron emblem dito. Ganda ng design dito sa part ng taas. So dito may digital na maliit. Dito naman is yung speedometer niya. Dito naman sa side is electric starter. So ito ay naka-automatic on na yung ating ilaw pag nag-start tayo rito. Maganda yung kanyang grip. Yan. So dito naman is meron tayong high and low, wala siyang flasher, busina, signal light. Wala rin siyang built-in hazard. Sa kanyang panel gauge, para sa kanyang handlebar, okay, yung design ng ating panel gauge is analog type pa rin naman yan. And then meron tayong mini digital dito sa part na to. Tapos may keyway tayo na maliit dito. Sa mga switches niya, so dito meron tayong kill switch, tayong on and off ng kanyang park light and headlight, electric starter. Sa grip niya, mataba din, tsaka makapit din yung ating grip dito. And sa throttle, sobrang babaw ng throttle pala nito. Ang sa side, yung lever natin dito maganda rin. Yung switches niya is meron siyang high and low, and meron siyang flasher. Busina, and then signal light. Yun, so wala nga lang din tong hazard. Sa upuan niya, gusto ko yung style. Tingnan natin ha. Ayan, mukha siyang premium. Ganda ng leather. Yung foam, sobrang lambot. At meron tayong style dito na parang pinagtabasan. Kanyang compartment. You know, meron tayong lagay ng mga tools dito. May helmet hook tayo rito. Malawak din yung ating compartment dito. Merong Honda Beat dito. Or Beat na pangalan. And then, maganda yung design. Ang linis lang ng design niya rito. Upuan. Meron tayo ritong premium looking na upuan. Diba? Ang ganda ng leather niya. And meron tayong mga stitches dito. Stitches din dito. Stylish yung dating ng upuan. Ayan o, meron tayong parang pinagtabasan dito sa side na to. Then dito rin sa side na to. And yung lambot, sobrang lambot. Compartment. May mapaglalagyan ka pa rin naman dito para dun sa kanyang compartment. Datingan niya rito is malinis lang. Ito yung design niya. Kanyari natapon yung ating gas, no, na hindi sinasadya. At itong part na to, saluan siya. Meron siyang butas dito. So, yung itsura naman ng upuan natin, you know, meron tayo rito mapaglalagyan ng mga papers. Tapos meron tong gome. Simple lang din naman yung ating toothpicks dito. Combination ng rubber and metal. Ganda rin, no? Napakaangas talaga ng itsura. Gusto ko yung combination ng decals niya ngayon. Ito nga pala, air-cooled pa rin naman. Gusto ko yung blower dito, yung design niya. Nung ilalim, ayan o, meron tayong harang dito. Ang tire size niya rito sa likod ay 90 by 90 by 14. So naka-drum brake tayo dito sa likod at maganda rin yung kanyang hinge job dito. Ang bucho, stylish yan. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. Sa ilalim is meron tayo ritong tire hugger. Tapos meron din tayo ritong harang na goma. So naka-air-cooled pa rin naman tayo rito. So okay lang naman yan, 110cc lang naman to. Is sa long ride, okay lang din to. Sa kanyang tambucho, stylish. Meron tayong mga parang carbon fiber finish dito. Ayan o. And then simple lang yung ating tambucho rito. Foot pegs. Yan. Simple lang yung kanyang design dito. Naka-drum brake tayo dito sa likod at naka-tubeless na rin tayo rito. So cordial din yung kanyang tires. So ang size dito is 90 by 90 by 14. Meron tayong kill switch para sa side stand niya. Napaka-smooth lang din. Yun yung datingan ng ating panggilid dito. Napaka-bulky niyan. Napaka-bulky din niyang tingnan. Tapos adjustable na monoshock dito sa likod. So sa grab bar, ito yung tsura niya. Ganda rin yung tsura dito. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. Dito rin sa side na to. Yung taillight niya ay mukha siyang LED. Pero tapos yung kanyang signal light is bulb type pa rin. Meron tayong plate light dito. Reflector, maganda yung tsura para dito sa kanyang rear fender. Maliit yung side stand na ito. Ang cute lang ng design niya. Pero wala siyang kill switch. Pero sana sa mga susunod na upgrade na itong si Icon is sana meron siyang kill switch. Panggilid, meron tayong makikita ditong cap or keyway extra power or engine. Sa kanyang panggilid or yung CVT niya, napaka-futuristic yung dati niyan. And then meron pa rin naman tayo ritong kickstart. Monoshock tayo rito. Okay, single shock dito sa likod, hindi siya adjustable. Sa kanyang grab bar, meron siyang parang carbon fiber finish dito. Yan yung design nyo. Gusto ko rin yung taillight na ito. Napaka-angas ng taillight na ito, boy.
Oh, ang futuristic. Tapos LED na rin parehas. So yung signal light niya, LED na rin yan. Meron tayong plate light dito, reflector, and yung lagay ng plate. Tapos meron din siyang reflector. Side by side naman siya. So meron din tayo rito parang carbon fiber finish. Katulad nito, and then dito sa side na to. Start thinning and the more you push it, the fast start tripping till you're the only one standing up straight, win it all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. You just gotta wanna keep chasing, pursue everything you're facing, keep up with the pace and adrenaline rush starts racing, get through all the things you hate in. Don't let the others in charge of your dreams, they just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team, and if you're alone then a one-man army, so you better be starving. Alam nyo, kahit ano pang motor ang trip nyo, mapa FI man yan o carb type, ang mahalaga naman, nagagamit natin sa tama. Ang motor na gusto natin, nabayaran natin ng cash o installment. Hindi mahalaga kung anong design o kung ano ang mas angat sa kanila. Alam mo kung ano yung mahalaga? Ang pinakamahalaga ay yung masaya ka sa kung anong pinili mo. Yun ang mahalaga.